Lamang ang may alam, lugi ang isang mangmang. Marahil ay tama ang mga katagang ito sa paningin ng karamihan. Ngunit sa anong pagkakataon ba nagiging mali ang mga salitang ito? Batayan ba ng pagiging tama ang taglay mong karunungan? Ang talino, pag ginamit sa maling paraan, ay maaaring makasira din ng buhay ng iba. Paano ba susubukin ng kanyang kakulangan sa kaalaman si Bartolome? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Magmula noong maging ulilang lubos si Bartolome sa edad na 15, ay nagpasyang mamuhay na mag-isa ang binata sa bahay at lupa sa isang baryo na naiwan ng kanyang mga magulang sa kanilang pagpanaw. Bagamat mayroon siyang mga kamag-anak na nag-alok na siya ay kupkupin, ay minabuti ni Bartolome na tanggihan ang mga ito dahil alam niya ang tunay na pag-uugali nila. Malamang sa malamang ay aalilain lamang siya ng mga matapobre niyang kamag-anak pag nagkataon. Kaya naman, ang desisyon na ito ni Bartolome ay ni minsan hindi niya pinagsisihan. Sa murang edad ay tumigil na sa pag-aaral ang binata at namamasukan siya bilang magsasaka, construction worker, tagaigib ng tubig at kung ano-ano pa basta pwede niyang pagkakitaan para buhayin ang kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon ay niyakap ni Bartolome ang payak at simpleng pamumuhay sa noon ay tahimik at payapang baryo. Ngunit makalipas ang ilang taon ay biglang nagbago ang tahimik at payapang pamumuhay ng binata. Sa pagsapit ng fiesta sa kanilang lugar ay kasabay din ang pagdating ng mga kamag-anak ni Bartolome na pawang mga balikbayan sa pangunguna ng mga pinsan ni Bartolome, ang magkapatid na sina Walter na isang engineer sa Qatar at Bonita na isang nurse naman sa Canada. Walang sabi-sabi, walang paapaalam. Sa araw ding iyon, dala na nila ang mga gamit nila, si Walter, Bonita, kasama ang mga kapatid, mga magulang at mga pamangkin nila ay doon maninirahan sa bahay ni Bartolome na hindi man lang alam ng binata kung gaano sila katagal sa kanyang tahanan. Bart, bakit parang hindi ka masaya? Ganyan ka ba sumalubong ng bisita? Sa bagay, wala ka nga palang pinag-aralan. Wala ka ding modo. Oh, ang init! Ipagtimpla mo kami ng juice. Maangas na wika ni Walter. Hindi naman sa ganun kuya. Nabigla lang po ako kasi hindi ko po alam na dadating kayo. Kuya, pasensya po kasi wala po akong juice. Wala din po akong malamig na tubig. Wala po kasi akong ref. At saka galing lang po sa balon ang tubig ko dito eh. Ayos lang po ba yun sa inyo? Gulat at nahihiyang wika ni Bartolome. See, Walter, I told you. Dapat kasi bumili tayo ng mineral water eh. Baka mamatay pa tayo sa maduming tubig dito. What to expect ba? Wala lahat dito. My God! Masaya ka na talaga sa ganito no, Bart? Oh, yeah. I know, right? Ganyan nga lang pala ang kayang abutin ng utak mo. Haist! Kairita! Malditang wika naman ni Bonita. Ewan ko ba sa batang to? Manang-mana sa tatay niya na walang pangarap sa buhay. Ayun! Namatay na mahirap at isinama pa sa hukay ang kapatid ko.
Hanggang ngayon nga hindi ko maintindihan kung bakit pinatulan ng kapatid ko ang tatay mo. Matalino naman ang nanay mo Kaso, boba pagdating sa pag-ibig. Ayun, maaga tuloy namatay. Kaya hindi ako magtataka kung matulad ka sa mga magulang mo, Bart. Mamamatay kang mangmang at hampas lupa. Pangmamata pa ng kapatid ng nanay ni Bartolome na si Adelaida. Hoy, Bart! Ayan ang pera. Ibili mo kami ng mineral water at ice. Bumili ka din ng malamig na soft drinks. Bilisan mo ha. Pasigaw na utos ni Walter, sabay hagis ng pera sa mukha ni Bartolome habang nagtatawanan ang pamilya nila para iparamdam lalo kay Bartolome ang pangmamaliit nila sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Bartolome dahil wala naman siyang laban kahit paanong sabihin niya sa oras na iyon. Pagkapulot niya sa perang inihagis ni Walter sa kanyang mukha ay umiiyak itong umalis para bumili ng mga kailangan ng matapobre niyang mga kamag-anak. Ngunit sa likod ng sakit na naramdaman ng binata sa pagmamaliit at pang-iinsulto sa kanya ay namumutawi din sa kanyang isipan ang pagtataka kung ano ang totoong pakay ng mga matapobreng kamag-anak niya sa biglaang pagpunta ng mga ito sa kanyang bahay. Pagdating ni Bartolome ay agad na inubos ng balahurang bisita niya ang mga meriendang pinabili nila at hindi man lang nila inalok ang binata. Matapos nito ay umalis silang lahat sakay ng dala nilang sasakyan upang mananghalian sa fast food sa syudad at iniwan na lang nila si Bartolome na walang paalam. Makalipas ang ilang oras ay bumalik silang muli para kunin ang mga gamit nila dahil ayon sa kanila nakahanap na daw sila ng marerentahan nilang bahay dahil nakakadiri at nakakasuka daw ang bahay ni Bartolome ayon sa matapobreng pamilya. Pagkaalis nila ay tila nabunutan ng tinik si Bartolome at nakahinga na ito ng maluwag sa wakas. Kinabukasan, mismong araw na ng fiesta sa baryo ni Bartolome. Para sa pobreng binata ay normal lang ang araw na ito. Dahil day off niya sa construction ay minabuti ni Bartolome na ipahinga muna niya sa araw na iyon ang kanyang katawan na bugbog sa trabaho. Ngunit sa kasarapan pa ng tulog ng pagod na binata dahil napakaaga pa sa oras na iyon ay bigla itong nagising dahil sa ingay sa labas ng kanyang munting tahanan. Kaya naman minabuti nito na silipin kung ano ang dahilan ng ingay na gumising sa kanya. Laking gulat ni Bartolome dahil bumalik na naman ang mga matapobre niyang kamag-anak na tila naghahanda ang mga ito ng malaking salo-salo dahil sa nakikita ng binata ay nagpapaset up sina Walter at Bonita ng mga tent, mga mesa, mga upuan, videoke at may pa-catering pa ang mga ito at isa-isa nang dumadating ang mga pagkain at mga lechon. Ano kayang plano nila? Bakit may handaan? Oo, fiesta namin ngayon dito sa baryo. Pero hindi naman sila taga dito. At bakit dito sa bahay ko sila magpapaokasyon? Wala naman silang kilala dito. Ano bang balak nila? Bakit bigla-bigla na lang silang sumulpot sa buhay ko samantalang wala naman silang pakialam sa akin? Nagtatakang tanong ni Bartolome sa kanyang sarili. Dahil dito, bagamat nais pa sanang matulog at magpahinga ni Bartolome, ay nagpasya na lang ito na lumabas na para alamin ang kaganapan sa kanyang bakuran. Oy, Bart, napakabatugan mo talaga. Kanina pa kami dito, kaya wala kang asenso Kakagising mo lang. Anong oras na? Bilisan mo dyan. Mag-igib ka ng tubig para may pakinabang ka naman. Magwalis ka ng bakuran para hindi nakakahiya sa mga bisita namin mamaya.
Sigaw ni Walter. Kuya, ano po bang meron? Bakit po magpapaokasyon kayo dito? Nagtatakang tanong ni Bartolome. Bugok! Fiesta, di ba? My gosh! Ang hirap talagang kausap ng mga walang utak. Kabwisit! Ang aga-aga, nakakainit ang ulo. Gigil na tugon ni Bonita. Bart, hanggang saan na nga dito yung lupa ninyo? Tanong ni Walter. Hanggang sa bakod, kuya. Binakuran po noon ni tatay bago siya mamatay. Sagot ni Bart. Nice. Malawak ang lupa. Perfect. Madaming pwedeng gawin dito. Sige na, maglinis ka na. Maya-maya, dadating na ang mga bisita namin. Uwi ka muli ni Walter. Habang naglilinis ng bakuran si Bartolome, ay hindi maalis sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Walter. Sa panahong iyon, ay hindi maipaliwanag ng binata kung bakit bigla siyang kinabahan at biglang bumigat ang kanyang pakiramdam na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa. Makalipas ang ilang oras, ay nagdatingan na ang mga bisita ni Walter at Bonita. Laking pagtataka ni Bartolome nang makita niya na pawang mga taga-baryo nila ang mga tinutukoy ng mga pinsan niya na mga bisita nila dahil lingid sa kaalaman ng walang kamalay-malay na binata na kahapon pala ay nag-house to house ang mga ito sa baryo upang mag-imbita para sa salo-salo na inihanda nila para sa lahat bilang celebration di umano para sa kanilang piyesta. Hindi nagtagal ay kinuha ni Walter ang mikropono ng videoke, hindi para kumanta, ngunit para mag-speech pala. At dito ay ipinakilala na ni Walter at Bonita ang kanilang mga sarili sa mga tao sa baryo na magiging kababayan na nila ang mga ito dahil sa baryong iyon na rin sila maninirahan magmula sa araw na iyon. Bukod pa dito ay ipinangako nila sa kapitan at lahat ng taga-baryo na magtatayo sila ng negosyo na magbibigay ng kabuhayan sa mga tao doon. At ito ay labis na ikinatuwa ng lahat. Kaya matapos ang salitang talumpati ng mayabang na magkapatid, ay nagtuloy-tuloy ang kasiyahan ng lahat sa bakuran ni Bartolome. Bagamat gulat sa nalaman, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon si Bartolome na mag-usisa sa kanyang mga pinsan dahil hanggang kinabukasan ay nag-iinuman at nagkakantahan pa rin ang mga ito kasama ang iba pang taga-baryo. Kaya naisip ni Bartolome na marahil ay nakabili ng lupa sa kanilang baryo ang kanyang mga pinsan at dito siguro sila magpapatayo ng bahay nila. Ngunit makalipas ang ilang araw, ay muli na namang nagulat ang nananahimik na binata. Sa pagkakataong ito, ay may bagong mukha na kasama naman ang magkapatid na Walter at Bonita. Batid ni Bartolome na sa oras na iyon ay may nagbabadyang hindi magandang mangyayari sa kanya. Hoy bugok! Pagbuksan mo kami! Bilisan mo, unggoy! Malakas na sigaw ni Walter habang kinakalabog nito ng malakas ang pintuan ng bahay ni Bartolome. Dalian mo! Hoy! Makupad na nga ang utak mo, pati ba naman galaw mo, makupad din? Hoy bugok! Buksan mo ang pinto! Wala ka talagang alam, wala kang kwenta! Sunod ding sigaw ni Bonita. Bakit po, kuya, ate? Bakit po kayo sumisigaw? Kabadong tanong ni Bartolome habang nanginginig itong binuksan ang pintuan ng kanyang munting tahanan. Makakaalis ka na dito. Amin ang bahay at lupang ito. Kasama namin si attorney. Dala niya ang mga papeles. Nagmamalaking wika ni Walter. Sabay bato nito ng mga papeles sa mukha ng nagugulhang si Bartolome. Paano nangyari yon? Hindi yan pwedeng mangyari.
Sa nanay at tatay ko to. Minana ng tatay ko ang lupang ito. Pinaghirapan ni nanay at tatay tong bahay na ito. Naluluhang tugon ni Bartolome. Bugok talaga kahit kailan. Ayan na nga yung papeles. Tignan mo. Ay, oo nga pala. Mangmang ka nga, kaya walang laman yung ulo mo. Pirmado ng mga magulang mo, yang mga yan. Amin na lahat ng to, kaya lumayas ka. Pangmamata palalo ni Bonita. Hindi naman to pirma ni nanay at tatay eh. Bakit nyo ba ginagawa sa akin to? Nananahimik ako dito. Bakit nyo ginugulo ang buhay ko? Akala ko ba mayaman na kayo? Bakit nyo pinag-iinteresan tong bahay at lupa namin? Palaban ng wika ni Bartolome. O gag, pirma nila yan. Bakit? May prueba ka ba? Di ba wala? Ano, lalaban ka na? Matapang ka? Kaya mo? Sige, lumaban ka. May kasama kaming abogado. Pasalamat ka nga at maayos ka naming pinapaalis. Wala kang utang na loob. Sigaw muli ni Walter. Hoy, wala kang alam. Wala kang kahit na ano. Layas! Wika ni Bonita. Paano napunta sa inyo yung mga papeles na yan? Nagtatakang wika ni Bartolome. Sabay mabilis nitong hinanap ang mga papeles na iniwan sa kanya ng mga magulang niya. Subalit, wala na ang mga ito sa drawer na pinagtataguan ng binata. Sinundan ng matapobreng magkapatid si Bartolome para tuluyan ng palayasin sa kanyang sariling tahanan. Ninakaw nyo ang mga papeles. Kaya pala kayo nagpunta dito ng biglaan. Kaya nyo ako inuutos-utusan para makuha nyo yung mga papeles. Mga hayop kayo! Galit na wika ni Bartolome, sabay akma nitong susugurin ng suntok sina Walter at Bonita. Subukan mo! Tatawag kami ng pulis. Ano, aalis ka ng maayos o hindi? Matapang na wika ni Bonita, sabay mabilis nilang hinawakan sa magkabilang kamay si Bartolome kasama ang abogado at agad naman siyang sinikmuraan ni Walter. Umalis ka na bago ka pa namin ipapulis. Ipapaintindi ko ulit sa'yo. Ipinambayad sa utang ito sa amin ng mga magulang mo bago sila mamatay sa aksidente. Ayan ang mga papeles na pirmado nila. Naawa lang kami noon sa'yo. Pero ngayon, kukunin na namin kung ano ang sa amin. Total, wala ka namang kahit na anong katibayan. Bago ka pa namin ipapulis, umalis ka na. Gigil na wika ni Walter. Dahil sa matinding galit at sakit na nararamdaman ni Bartolome sa oras na iyon, ay umalis ito sa kanyang sariling tahanan na walang bitbit na kahit na ano, maliban sa suot nitong damit at maliit na bag. At magmula noon ay naglaho ng parang bula si Bartolome sa baryo na iyon. Nagpatayo ng mas malaking bahay ang magkapatid na Walter at Bonita sa lupa ni na Bartolome at ginawa nilang bodega ang maliit na tahanan na ipinatayo ng mga magulang ng ulilang binata. At magmula din noon ay tiningalanan ng mga taga-baryo ang magkapatid dahil tila sila ang pinakamapera sa lugar na iyon. Naghari-harian ang gahaman at mayabang na magkapatid dahil ipinakita nila sa mga taga-baryo na sila ay mas angat sa kanilang lahat. Sa paglipas ng panahon ay nagtuloy-tuloy ang sinimulang negosyo ni na Walter at Bonita na naging dahilan upang makilala sila maging sa iba't ibang baryo sa bayan na iyon. Nagpapautang ang magkapatid sa mga tao at para kumita ay nagpapatong sila ng napakalaking interes. Tuwang-tuwa noon ang tusong magkapatid dahil naging tiba-tiba sila
at nagpakasasa ng lubos dahil sa laki ng tubo nila sa pagpapautang. Makalipas ang ilang buwan, habang nagbibilang ng pera ang hambog at gahamang magkapatid, ay nagulat sila sa malakas na pagtawag ng kanilang katiwala. "Boss Walter, Boss Bonita, may naghahanap po sa inyo. Baka mangungutang din po yata. Pero mukhang may kaya yung mama eh. Baka pang negosyo yung uutangin niya mga boss." Wika ng katiwala na si alias Dugong. "Ganun pala eh. Di papasukin mo. Bilis!" Excited na wika ni Walter. "Umaapaw na pera na naman to, tol. Ang galing talaga natin." Masayang wika ni Bonita, sabay nag-appear ang tusong magkapatid. Pagpasok ng mukhang mayaman na lalaki sa bagong bahay ng magkapatid, ay nagulat sila sa mga sinabi nito. "Nice house, pero makakaalis na kayo dito." Sigaw ng lalaki. "Oy, bossing! Ayos ang entrance mo ah. Mukhang magkakasundo tayo, bossing. Mukhang palabiro din kayo eh. Maupo ka, bossing." Nakangiting wika ni Walter. "I like your humor though. So, magkano ang kailangan mo, boss? Mukhang pangmalakihan ang kailangan mo, boss ah. Pang negosyo ba?" Sunod na wika ni Bonita. "Mga bossing, ang daming tao. Hindi na namin sila napigilan. Hinahanap po nila kayo. Galit sila mga bossing." Takot at kabadong sigaw ng katiwala na si alias Dugong. At nagkagulo na nga sa bahay ni na Walter at Bonita dahil ang mga taong iyon ay mayroon ding kasamang mga pulis. Ang mga tao palang nagsipagdatingan para sumugod ay ang mga nabiktima pala ni na Walter at Bonita sa ibang bansa sa isang investment scam. Naging modus pala ng magkapatid na mangbiktima noon ng mga kapwa nila OFW para makalikom ng madaming pera para mapabilis ang kanilang pagyaman. Dahil nga nagpakilala bilang isang engineer si Walter sa Qatar at nagpakilala naman bilang nurse si Bonita sa Canada. Kaya naman, madali nilang nakuha ang tiwala ng mga kapwa nila OFW na kanilang nabiktima. Lahat pala ng pera na ipinagmamayabang nila ay galing sa panluloko nila sa kanilang kapwa. Totoong engineer at nurse naman ang mga ito noon sa ibang bansa. Ngunit, maliban sa kanilang regular na trabaho, ay tinatrabaho din ng manggagantyong magkapatid ang pangi-scam sa mga kapwa nila OFW sa kagustuhan nilang magkaroon ng easy money. Noong nakalikom na sila ng milyones mula sa mga OFW na na-scam nila, ay nag-resign na ang mga ito sa kanilang trabaho sa ibang bansa at umuwi na sila sa bansa upang magtago na at tuluyan ng lumayo sa mga nadenggoy nilang kababayan. Kaya pala nahirapan silang mahanap ay dahil ibang pangalan ang pakilala nila at peking mga ID ang ipinakita nila sa mga OFW noon. At dahil nga desidido ang mga ito na magtago, ay naisipan nilang doon manirahan kina Bartolome dahil naalala nila na napakaliblib ng baryong iyon. Kaya iyon ang sa tingin nila ang perpektong lugar upang magtago at mag-umpisa ng bagong buhay. Inisip nila na madali lang nilang mapapatalsik doon si Bartolome dahil nga alam nila na wala itong pinag-aralan. Kaya sa isip nila ay mangmang ang kanilang pinsan at madali nila itong mapaikot sa kanilang mga palad. Ngunit sadyang mapalad ang minamaliit nilang si Bartolome dahil noong pinalayas pala nila ito sa kanyang sariling bahay gamit ang kaunting ipon niya mula sa pagko-construction, pakikisaka at sa iba pa niyang pinagkakakitaan, ay nagpasya itong makipagsapalaran
sa malaking syudad upang maghanap ng trabaho. Dito ay nakilala niya ang mayamang amo niya na may-ari ng kumpanya kung saan ay natanggap siya bilang janitor. Ang mayamang lalaki na iyon ay namatayan ng anak dahil sa isang aksidente at sa hindi inaasahan ay kaedad pala ni Bartolome ang pumanaw nilang anak. Labis noon na nangulila ang asawa ng mayamang boss ni Bartolome at halos hindi na nila ito makausap ng matino magmula nang pumanaw ang kanilang uniko iho. Noong una pa lang na makita ng mayamang lalaki si Bartolome ay napakagaan na ng pakiramdam nito sa ulilang binata. Kaya naman isang araw noon ay inimbita niya si Bartolome sa kanilang mansyon upang mananghalian. At laking gulat nilang lahat dahil noong makita ng asawa ng mayamang lalaki si Bartolome ay muling nanumbalik ang sigla nito at naging magaan ang loob nito sa binata. Noong malaman ng mayamang mag-asawa ang kwento ng buhay ni Bartolome ay iminungkahi nila sa binata ang kagustuhan nilang ampunin siya at ituring na tunay nilang anak. Noong una ay nagdalawang isip pa si Bartolome dahil nga hirap na itong magtiwala sa iba dahil sa kanyang masalimuot na pinagdaanan sa buhay. Subalit makalipas ang matinding pagdadasal at pag-iisip at dahil naramdaman din niya ang sinseridad ng mag-asawa ay nagpasya na siyang sumang-ayon sa gusto ng mga ito dahil nais na rin niyang maramdaman muli ang pagmamahal at pag-aaruga ng magulang. Naging mabilis ang pagproseso sa legal na pag-ampon nila kay Bartolome at naging masaya silang lahat bilang isang bagong buo na pamilya. Ang lalaki palang dumating na akala ni Walter at Bonita na mangungutang ng malaking pera ay ang mayamang lalaki na umampon kay Bartolome. Inilapit nila sa kanilang family lawyer ang kaso sa kinamkam na bahay at lupa ng magkapatid. At dito ay nakahanap sila ng katibayan na peke lahat ang mga dokumentong hawak nila at peke maging ang mga pirma ng mga magulang ni Bartolome. Kaya naman nabawi din ni Bartolome ang bahay at lupang naiwan sa kanya ng mga namayapa na niyang mga magulang. Hiniling din ni Bartolome sa kanyang mga bagong magulang na paimbestigahan ang kanyang mga pinsan dahil batid nito na mayroong nakatagong kalokohan sa ipinagmamalaki nilang yaman. At dahil dito ay nalaman nila ang tungkol sa ginawa nilang pang-i-scam sa mga OFW. Nakipag-coordinate sila sa mga na-scam na OFW at na-confirm nga na sina Walter at Bonita ang mga taong nanloko sa mga ito. Kaya naman, inilapit na nila sa NBI ang kaso at nakipagtulungan silang mahuli ang mga kawatan na pinsan ni Bartolome. Matapos ang ilang buwan na pagpapakasasa sa nakaw nilang yaman, sa bandang huli ay kalaboso din ang bagsak ng mga manloloko at mapagsamantalang sina Walter at Bonita upang pagdusahan ang kanilang mga kaso sa loob ng kulungan. Matapos silang masentensyahan ay kinausap ni Bartolome ang kanyang mga pinsan at tita kasama ang bago niyang mayaman na mga magulang. Totoong wala akong pinag-aralan at mangmang ako sa inyong paningin. Pero mas masahol pa kayong magkapatid sa taong walang laman ang utak, kagaya ng lagi ninyong sinasabi at pinapamukha sa akin. Dahil kayo, wala kayong puso, wala kayong konsensya. Saan ba kayo dinala ng pinagmamalaki ninyong galing, talino, mataas na pinag-aralan, masaganang buhay? Dinala kayo sa kulungan kung saan kayo nababagay. Ginamit ninyo sa pandurugas ang talino nyo. Siya nga pala, sila ang mga bago kong magulang. Dahil sa tulong nila, nakakulong kayo ngayon para pagbayaran ang mga kabulukan ninyo. Mag-aaral na pala ako, pero sisiguraduhin kong hindi ako gagaya sa inyo na nakapag-aral nga
Pero bulok naman ang pag-uugali. Sa bagay, hindi naman katakataka na ganyan kayo kasi nagmana kayo sa nanay ninyong bulok din ang ugali. Di ba, Tita Adelaida? Wika ni Bartolome. Sabay umalis na sila sa korte dahil tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni na Walter, Bonita, Adelaida at kanilang buong pamilya habang silang lahat ay nakayuko dahil wala silang mukhang maiharap kay Bartolome dahil sa labis na kahihiyan. Sa paglipas ng panahon ay nakagraduate na rin sa kolehiyo si Bartolome at nagpatuloy sa pagkuha ng kanyang master's degree. At kalaunan nga ay sinimulan na siyang i-train upang maging tagapagmana ng kumpanya ng mayamang mag-asawa na umampon at nagturing na rin sa kanya bilang tunay nilang anak. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog ng mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!